Yung mga kambing natin, oh. Yung mga lalaki nating kambing. Wala nang naiwan dito na malaki. Wala nang turo. So yung kuan dito, pinakamalaki sa ngayon. Tapos, siya po yung may edad na. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 heads yung dito. Kahit nagbinta pa tayo ng kambing sa mga nakaraang linggo, nagkatay tayo ng kambing dun sa Dansulan. Tapos nung pumunta dito yung pinsan ko, nagkatay din tayo ng isang kambing. Pero marami pa rin tayong natira na mga kambing dito. Hindi natin mabilang kung ilan yung kambing na nakatay natin. Hindi natin mabilang kung ilan yung kambing na naibinta natin. At nagsimula lang tayo sa mga ilang heads sa ating mga kambing. Pero ngayon marami pa rin sila. Sila po yung palakihin natin mga kaprobinsya, para pag lumaki naman sila, sila naman yung ibinta natin. Yan. Tapos kadalasan po sa mga ibinta natin yung mga lalaki lang. Pero na problema po tayo sa nating kambing doon, na may dalawang anak. Mukhang may diferensya naman yung didi niya. Siguro yun ang po ang sunod natin ibenta kung sakaling hindi yun gumaling. Napapansin po natin mga kaprobinsya, pag mag-inad yung babaeng kambing, kung palagi siyang mga anak, magkaroon ng diferensya yung kanyang didi. Hindi balanse na, hindi pantay yung didi. Yung kambing natin na walang sungay, oh, winalay na rin natin. Hindi pa siya kumain ng feeds. Sana dito po kumain na siya. Kasi pag andun lang namin siya nilagay doon, umasa lang siya sa didi sa kanyang nanay. Hindi niya pansinin yung mga kuplamil na ibigay namin sa kaila. Pero asahan po natin na medyo mamayat ng kunti yung kambing na yan. Basta hindi siya kumain ng kuplamil na may feeds. Ito po, inakala namin nung una mga kaprobinsya na madali to. Dahil napakapayat niya. Pero ngayon, oh, pwede na itong katayin. Pwede na ang kalirita. Malaki na. Nasa mga 25 kilos na yan. Yung mga 25 kilos, yan po ang magandang katayin. Dito po, hindi lang kambing ang marami natin dito. Pati yung mga pabo natin, dumami sila ng gusto mga kaprobinsya. Pero dito namin nilagay yung mga sisiw namin. Yung mga inahin namin doon, andun lang. Yung mga breeder, kumbaga. Kung lumaki yung mga sisiw namin dito na pabo, napakarami na tingnan. Sana po hindi tayo dapuan dito ng piste. Kasi minsan po dito sa amin may ulan. Tapos napakainit ng panahon tuwing tanghali, tuwing araw. At kagabi naman maambod, taligsik. Yung iba mga kaprobinsya, ano na, oh. Yung iba natin manok. Hindi po natin nabilang kung ilan hits yung ating mga pabo dito, ng mga sisiw. Palakin muna natin yung ating mga pabo. Alanganin po yung katayin. Isa na yung tandang dito na natira. Isa sa mga nakaraaraw po may bumili dito sa atin ng pabo. Tapos yung pinsan ko na pumunta dito, binigyan din natin ng pabo na isang tandang para litsunin. So, isa na yung natira dyan na lalaki. Pero may mga lalaki pa tayo dun sa kabila, yung tagakasta sa ating mga pabo doon na babae. Tandang.
Sana po, hindi tayo napuan dito ng sakit mga kaprobinsya. Kasi hindi po tayo nabakuna sa ating mga alaga dito. Yan po, may mga siso pa tayo dito ng pato. Oh. Yan, mga pato yan, may manok pa. Siso ng manok. Meron pa dito. Oops. Bagong itlog. So mabuhay lang lahat yung mga sisiw natin dyan mga kaprobinsya. So hindi na sila magkasakit. Marami naman yung alaga natin. Ito po, pwede na itong halang-halang. May mga manok pa tayo doon. Yung iba, andun. Naghanap na ng pagkain. Naghanap na ng mga uod. Meron pa doon. Yung isa nating tandang andun lang, hindi lumapit dito, takot siya sa isa nating tandang. So ngayon po dalawa lang yung tandang natin. Nasira po yung power spray namin. Malamano na yung paglinis ito sa kulungan.
Pwede natin ibinta mga kaprobinsya yung mga baboy natin. Kabuhay na po? Di na kayo maayo ginang ko na, pag free ha? Ako na, may diferensya. Bahala ka niya, ito na yan. Ay, kumamatian. Ano yung magbulat ha? Sana ko yung dapat mo na. Ito ko muna yung go on na siya. Para sa EI nila. Kumala Manang, kung rumiya ako sa itong ano, rumiya. So, rumiya mo pa. Labahan po tayo ng konti sa ating baboy mga kaprobinsya. Kasi 118 days na po mula sa pagkasta. Pero, hindi pa nga na. Tulad ngayon nagtiisa, yung baboy po nasa mga 114 lang sana, 114, 115. Ngayon lang tayo nakatry dito na umabot ng 118 days. Noong una, pag umabot na ng 118 days, nanganak na yung isa. Pero ngayon 118 days na, hindi pa nanganak. Mostly po, 114 lang. Kanay gumba, right? Ito rin gumba po. Maulay lang. Ang ko na mag-aanda. Ito. Kaya ako nga nung nangibaasan mo yung gumba. Pero napaganda ng ari niya mga kaprobinsya. Sana bukas. Paliguan natin para malaligan ba. So abangan natin ito sa sunod ng mga araw kung sila pa yung baboy natin. Nag-diferensya. Wala nakahawas o. Ano na yan? Murag kanina yung diferensya kung tangki rin ba? Pinay mo sa pinay. Wala yun. May na yung sanction. Rambo mga kaprobinsya oh. Nagbago naman yung kulay niya oh. Siya yung back up ni Palo dito. Sakay lang to. Bah. Hindi siya tumakbo pa sakyan. Pero yung mga kasama lang natin dito, hindi isa sanay sumakay ng kalabaw. Hindi katulad sa amin dati na nung mga bata pa kami. Mag-agawan kami. Neighbors village sa kalabaw na magpasakay ba. Yung company nila ngayon, yung tubo na kinuha namin doon sa mga nakarang araw. Na sold ko yung kuan.
dalawang pakainan nila. Rambo. Hindi pa siya nakakatakot mga kaprobinsya. Hindi pa katulad ni Palo. Si Palo matapang pag siya yung nakatingin sa atin. Pero siya yung mata niya parang wala lang. Baliwala lang niya tayo. Bata pa to. Si Rambo kailangan po namin siyang turuan sa pag-araro. Para may malaking kalabaw tayo dito na marunong mag-araro. Nung bago pa lang si Rambo dito, marami po nakagusto sa kanya. Napakagwapong kalabaw daw, sabi nila. Yung ganitong klaseng kalabaw mga kaprobinsya, ang tawag po dito sa amin Shanghai. Nung nakapunta si pare dito sa mga nakarang araw, yung isa nating kalabaw doon, sabi niya patabain daw niya, tapos ibinta na namin pag tumaba na. Inko fire okay, kasi marami na daw yung alaga niya doon at kailangan na pong bawasan kasi sa ngayon nasa 18 heads, tapos may mga ilan pa siya na buntis. So marami na pare din yung alaga ni pare doon. So sa sunod ng mga buwan siguro pag tumaba yon, pag magkaroon ng tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa amin, pag marami na ng damo, maraming napier, maraming na pagkain, napakadali lang tumaba basta maraming pagkain. Pero sa ngayon hindi pa masyadong marami, kakasable pa lang ng mga damo dito sa amin, tapos wala pang malakas na ulan. Pero at least nadiligan na yung mga damo sa gilid. Si Palo, mabait pa naman siya mga kaprobinsya. So wala pa tayong balak na ibinta siya. Marami ng mga kumprador dito na nagtanong-tanong sa akin kung ibinta na ba natin to. Sabi ko po wag muna. Kasi mapakinabangan pa namin si Palo at hindi pa siya matapang. Tingnan po yung liig niya mga kaprobinsya. Lapad na kay liog. Yan. Si Palo. Itong si Marimar kahapon may pumunta dito na kuprador. Nagtanong sa atin kung may malaking baka ba tayo na ibinta. Sabi ko po si Limer, hindi yan for sale. May isa tayong baka na pwede natin ibinta, si Bune, pero hindi pa sa ngayon. Kasi hindi pa natin napataba ng husto. Si Limer andun lang. Kung mapataba natin si Limer, napakalaking baka niya. May nagtanong po sa atin kung kumusta na daw yung ating kambing na pinainom ng gatas na komersyal. Payat sila mga kaprobinsya, pero at least nakasurvive sila. At pinakawalan lang namin. Hindi namin sila tinalian. Yung isa nasaan kaya? Tingnan nyo po. Kumain na po siya ng damo. So makasurvive yan. Basta kumain ng damo, okay na yan. Ay, yung isa andun. Me! Buti na lang kumain na silang damo. Kasi pag palagi tayong bumili ng gatas para sa kanila, lugi tayo. Parang nasanay na sila dito mga kaprobinsya at alam na po nila na maraming damo dito. Hinayaan lang namin sila na paggala-gala dito. At yung mga kapatid nila, mga magaganda yung katawan. Pero kung hinayaan lang namin sila na apat po yung alagaan ng kailang nanay, mahirap po. Silang apat ang mamayat. Mas okay yung dalawa lang yung mamayat kaysa apat. At yun po ang hinihintay namin na kumain na sila ng damo. Tapos kumain na rin daw sila ng feed, sabi po sa ating kasama dito, yung nag-alaga sa kanila. So medyo okay na. Basta kumain na ng damo at saka feeds. Ito po yung resulta sa ating tanim na napier mga kaprobinsya. Hindi nabuhay lahat. Hindi po namin nadiligan, pero at least may nabuhay. Yung napier kung tag-ulan lang, napakadali lang yan mabuhay. Kahit ilagay lang yan, buhay yan. Kahit itapon lang natin sa tabi-tabi, yung napier mabuhay yan. Minsan kinabahan po tayo. May mga balita po na magkaroon ng matinding ilinyo. Yan po ang mahirap. Pag magkaroon ng matinding ilinyo dito sa atin, mapilitan tayo na yung mga dahon ng niyog ipakain natin.
Tapos yung mga katawan ng saging, katawan ng pakol, yun po ang iniisip natin para makasurvive lang tayo dito. Yan. Pero ngayon kahit mahina na yung ulan, masaya po kami. Kasi tumubo na pa yung mga damo. Tingnan niyo po, si Paloma. Yung kalabaw natin na babae. Kahit pa paano, may makain na sila. Yan po ang ating kalabaw na si Paloma. Nakasahan na po yan mga kaprobinsya. Nagbago yung kulay niya. Kasi iba yung doon, lupa. Doon siya nilagay para may halong buhangin ba. Dito po siya nilagay para makakain ng damo. Dati po wala tayong makita na kulay green dito. Puro laya. Malaki na sa mga kaprobinsya oh. Tapos yung bili natin sa kanya nasa mga 29,000 lang. Tapos marunong na rin siya maghila ng karosa. Pero matagal na po siya na hindi namin pinahila ng karosa. Kasi andyan si Palo. Galit si Palo pag may kasama siyang babae na kalabaw. Kagabi po, inakala namin na lumakas yung ulan. Pero kuwan lang, mahina lang. Pero at least, nabasa yung dahon sa mga damo dito. Hindi masyadong tuyo. Kahit pa paano, nakatulong na yan sa mga damo. Tingnan niyo po, marami ng damo dyan. At si Paula, nakakain na siya ng damo. Napakatagal na po niya hindi nakakain ng damo mga kaprobinsya. Napier lang at saka dahon ng tubo. Tapos kupramil. Yan po ang kanyang pagkain. Tapos napakadali niyang patabain. Pag bigyan siya ng maraming kupramil, lalo na paghaluan ng feeds, napakadali lang yung tumaba. Pero hindi namin siya pinataba ng husto kasi for breeding purposes po siya kasi babae. Nakasahanap po siya ni Palo. Naalala ko po mga kaprobinsya yung ating kalabaw na lalaki na Palo din. Namatay lang. Yun po ang pinakagwapong kalabaw na lalaki na nabili natin. Gwapong gwapo, grabe. Parang masasabi natin na pure. Yung si Palo dyan, hindi yan pure si Palo kasi yung dulo ng kanyang buntot hindi po kulay puti. At yung namatay natin na kalabaw, kulay puti po. Yung dulo ng buntot. Mukhang ako po yung may kasalanan nun dati mga kaprobinsya. Parang na child experience natin yon yung nangyayari sa ating kalabaw. Pag may alaga tayo na parang mahinang kumain, hindi ko na pinubaya sa kanila yung paggamot sa ating alaga. Minsan ako pa mismo yung nagturok ng gamot. Pero dati parang kulang pa tayo sa kaalaman ba. Pag may magkasakit sa ating kalabaw, parang kumpiyansa lang tayo. Siguro mga 3 years na po na yung nakaraan mula nung namatay yung kalabaw na yan. Sayang, pero sabi ko po sa aking sarili na ako yung may kasalanan kung bakit yun na disgrasya. Kasi kulang tayo sa kaalaman, kulang tayo sa pagmonitor sa ating alaga. Yung mga alaga nating baka dyan, palagi po tayo nagmonitor sa kanila. Pag wala ako dito, palagi ako nagtanong sa ating mga kasama kung okay lang ba. Katulad sa ating baka na si Brasilia, 2 beses po siya dito na hindi kumain, nagkasipon. Nung una ginamot natin, paglipas naman ng mga 2 linggo, hindi naman siya kumain kasi nagkasipon na naman. So ngayon ang ginawa namin, nilagay namin siya sa kulungan. Hindi namin siya pinainitan, hindi namin siya pinaulanan. Dati nung andun siya sa may bakod, parang mainitan lang siya. Tapos maulanan pag may ulan. Masilan po yung mga hybrid na baka alagaan mga kaprobinsya. Hindi katulad sa mga native. Ayun, nasulob na siya ng kulungan. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin oh. Kambing, yan. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Dugay-dugay kang mahala di sa? Hindi nga bilang nailan mo kaya sa buwero na. Sige may ari daw. Mingas kasi ako na yung game. Mingas rin dito bunga. Nagisi ako kaya may ako lang ba lumay kayo. Ano yung question sa mga kapunti boy? Oo, silingan. Kaya ba boy? Iya. Oh, okay, bring how. Yung house, dalo mong sa silingan doon.
Ang kabalang padala. Sagbukog na laman ko. Pero gulibog ko tiboy nga nung palangga kay kanay mga itag sa te. Palangga kay kan suki te. Enggak na. Kasi langga ang punakaw. Pinalanggaan lagi din mo. Mga itong abilidad. Doon yung palangga naman tilitan mo ng pagkaka. Okay ko. Ya di kayak menonton di kayak. Ay des ko kay di pud paulog-ulog. Mapapat ka rin gawin do ra ka bo. Di lang bisyo-bisyo og kanang apikin ang busa kay. Papat ka dito sa kabuk siguro. Barrio pa jud. Papat mo. Wala. Wala tapa na. Na. Ano yung masuk-sok? Ito pa Diyos layo? Huwag mo nang apiki ka ng kinabuhi aday. Naginutan ng bisyo ha. Kay. Kalit kina ha? Ulit tao? Ha? Ginawa na naman. Okay. No. Magulan mo dinangan mo lamang ko no. Baser kayo. Otro mo na ito. So yeah, Lagi mo naman tabako. Basta. dili tagaan. Ito lang. Ya, ikaw na rin. Toto naman. Huwag mo nang magbisyo niya. Pag-list ng supplies ka kuligon. Kung na, os ka bo kasi kaliwa. Kina, pakit ako mag-analag ka sa semana. Kita ako sa kamulay ko nimo. Suko na yun. Hugot juga na os ka bo ba? Dara no yo. Ha? Dili sa video ra. Ya, naman. Ilang na? Pilang ka ha? Sinto? Ito pilang ka na, Chok? Gatos. Terus gatos? Ya pilih sulod. 20. Sinto na binta. Bintar itu. Kaya tagis ko na minimum. Minuto. Ano ko ang pagbuwan si Bintira? Nagdili ulit ako ng mumantin ng 170. Yung Malaburo yun. 300. Apa yung lumboy na laman? Yung nagkasiha? Lumboy lang yan ita. Di po ka ba mulekit sa? Kabalo yun. Ha? Taluan ako. Dili. Ken. Pare ko natos parean siyempre magpachuto tapos sa paglikit ng lumboy. No way. No way. Si pare agaw. Tara na niya kita nga kailangan ka. Oh, una may rin kitaan buta? Kailangan na sa bawa niya. Magkuhan man yung dugaya. Kaya hindi pag-anak na. Pero okay. Asa ng mga lighter, mga wala pa diha. Alright. Kuha na naman. Yung daab na to, ano yung letter? Wow na di ay mga... Gasalig kay yaan yung magluluto na diha. Hindi na kayo. Eh, og serias iyaan to tuduon. Iguduon. Di na mukhaon ang niluto na na kaya naisrehan na. Hindi naman yung to. Di na niluto. Kita na magmarilo. Dahil kwarta, kaon mo na na. Og di mo mga out. Palagay, Sabado di laman ako pasok. Vegetarian ng lain natin sa Sabado na naman. Ha? Okay. Mausik ng lilutong na dahil na ayaw kalaki. Ako na higa pa kaya ganun yung ako kinama. Ay, ka na. Ay, bro, umano nga opera. Sana ko. pag iba de. Sana ko si Stevie Dre. Si Jing, bahugin na niya ang mga on mo. Kaya no, baliwangan na. Oh, asa ka bo? Ito ba may tiboy nga giko kang tatay ko dapyo po. Kaya pabantayan ka dos banana plantation. Balik ka ko. Wala magani yun ni Jomori. Tatay ko dapyo, roy por di po duty po, sir. Tay. Kung bala-bala na ito, ukirkan. Motor ka din. Mura mo ka to kandol, jo mo nga gabay kang gana anak mo motor ba? Wala naman kung gilog ko na magananin.
Igama naman ko na yung bata. Tignan apa ka to sa liyate, boy. Hmm. Tignan apa ka to sa lidaa. Hindi ba? Buha. Ani, kumpra po na ka dito. Galas niya na mga nayan. Ano yung nagkakita niya ito, boy. Daga mo na tao ko binayga po, te, boy. Te, Doktor. aharam ka na pita din yan to. Kakaskusihan. Ah, At ng binay. Rose. Sa tropit na Rose. Dulog mo na ito sa... Dulog. Dili na kata. Kaya karusin. Hapon ka na ito. Ako na. Kaya doon kayo mga tanong. Sa oras sa lagi tanong. Nama ko, alaw na to.